Okay, good morning. Meron ako ngayong ginagawang Nissan X-Trail. 2006 Nissan X-Trail. So meron siyang malfunction code na catalytic converter. Ito 'yon. Ito sa ilalim ng heat shroud na to. Okay, so titingnan ko sa loob. Gamitan ko siya ng engine analyzer para malaman ko kung ano yung detalye ng kanyang malfunction code. Tara sa loob. So sa Nissan X-Trail, nandito yung kanyang OBD port. Dito, alisin ito. Makikita mo na siya doon. Ito yun. O then, ikukonect ko na ngayon yung OBD checker. Ayan, connect na. And then, babasahan ko siya ng malfunction code at saka kuhanan ko siya ng mga data. Okay, nasa live data tayo ngayon ng Nissan X-Trail. Meron na siya ngayong nasa closed loop na siya ngayon. Yan, makikita mo sa screen yung yan, CL, ang meaning niyan is closed loop. So pupunta tayo sa ito, ECT, ang meaning niyan is engine coolant temperature. So nasa 84 degrees na siya. So nasa ano na siya, engine running temperature na siya, normal temperature. So i-check ko ngayon yung kanyang reading sa oxygen sensor niya para malaman ko kung nagpa-function sila. Yun muna yung una kong i-check para ma-verify ko kung yung talagang problema is yung kanyang tawag dito, yung efficiency ng kanyang catalytic converter ay yun ang may problema, or yung oxygen sensor. So i-verify ko dito sa procedure na gagawin ko ngayon kung nagpa-function yung oxygen sensor. So meaning na kapag nagpa-function yung mga oxygen sensor o nagre-respond sila, mako-conclude mo na ngayon na yung catalytic converter talaga ang may problema. Kasi kung magpapalit ka ng catalytic converter na hindi ka sure, medyo mahal o pricey yung presyo ng catalytic converter. So i-check ko ngayon yung tawag dito, yung oxygen sensor. So dito tayo sa sensor, O2 sensor, bank 1 sensor 1. So ito yung nasa upstream. Enter ko lang. Makikita mo dyan yung kanyang fluctuation. Yep. So makikita mo is normal yung kanyang fluctuation. Parang on off siya. Na makikita mo dyan yung pataas na graph, ang meaning niyan is parang rich. At kapag bumaba naman siya is lean. Yan. So sa mga ibang oxygen sensor, meron silang tinatawag na wideband, na kabaligtaran naman, na kapag tumaas yung line, ibig sabihin nun is lean. Pag bumaba yung line is, ang meaning niya is rich. So usually ang ganong design ay matagal nang ginagamit ng ibang manufacturer kagaya ng Toyota. So ginagamit nila is yung air fuel sensor na kung tawagin
hindi actually O2 sensor, kundi air fuel sensor ang nasa upstream, yung pinakataas. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung anong upstream at saka yung downstream. So usually sa Toyota is 3.4 volts ang mga ganun ang kanyang standard. So naka-maintain doon yung kanyang para ma-maintain niya yung tinatawag na theoretical fuel ratio. So sa taas, ito yung upstream. Punta tayo sa baba. Back tayo, back. So tingnan natin ngayon yung O2 sensor, bank 1, sensor 2. Ito yung nasa downstream. Ito yung nasa parting ibaba ng catalytic. So titingnan natin yung graph. Ayan. So kung makikita nyo, yung fluctuation niya parang very similar lang dun sa upstream. Ang normal na line niyan o yung fluctuation niyan is halos diretso lang. Hindi siya dapat na nagpa-fluctuate na ganyan na parang kakambal nung parang kakambal nung nasa upstream. So ibig sabihin may nababasa yung O2 sensor downstream na kakaibang activities ng catalytic. So ibig sabihin yung dumadaan sa kanya is parang yung kaparehas lang ng dumadaan dun sa upstream. So nag-a-adjust din siya ng reach at saka lean. So yeah, ginagaya niya yung sa upstream. So dapat hindi ganito, dapat almost straight siya, straight line almost. Okay, so titingnan natin ngayon kung mag-aano ako, mag-i-induce ako ng intake air sa kanyang manifold kung mag-i-indicate siya ng lean. So kapag nag-indicate siya ng lean, ibig sabihin is nagpa-function ng sensor. Okay, so hindi ako makakuha ng magandang mahugot na hose kasi namamatay ang engine. So ang gagawin ko na lang is mag-ano ako, ipapump ko na lang yung brake niya. Makikita mo dito meron siya rito vacuum brake booster dito sa dulo. So similar lang din yan kapag nagpump ako ng constant ng brake pedal. So mag-i-induce ng air sa intake. So similar lang din yun na kapag para ka rin naghugot ng vacuum hose. So tatry kong ganun sa loob. So okay, ipapump ko na ngayon yung itong brake pedal. Nasaan ba yan? Ayun, papump ko na ngayon yung brake pedal. Pansinin nyo yung graphic nung pinaka oscilloscope nya na maglilin siya. Kaya bumaba yung kanyang reading. Yan bumaba siya na mahabang diretso po ba, then tumaas ulit. Pagkatapos kung mag-pump, ngayon nag-a-adjust siya ulit, bumabalik ulit sa dati niyang reading operation. Okay, so titingnan ko ngayon yung nasa yung nasa tawag dito, yung nasa upstream naman. Ito yung downstream ang binasa ko. So titingnan ko ngayon yung upstream. Ito. Okay, so enter. Yan, makikita mo
Yung fluctuation is up and down. So pag ipinam ko yung preno, so automatic, kasi pag pinamp mo yung preno, mag-i-introduce ng outside air. So hindi mababa, maglilin siya. Dapat yan, kaya naglin siya. Makikita mo yung reading niya, bumaba siya. Then nung pagkatapos kong mag-pump ng brake pedal is nagbabalik na naman siya sa kanyang normal na operation. So ganun lang ang pag-check. So ikukumpara ko ngayon after mapalitan ko ng catalytic na bago. So kagaya ng sinabi ko kanina, yung kanyang downstream, ito hindi dapat ganyan yung kanyang operation, yung kanyang reading na halos kaparehas nung upstream. So dapat halos diretso siya. Okay, palitan ko muna yung lumang catalytic converter. Okay, ito yung bagong catalytic converter. Nabili lang yan din yan sa online. Okay, simulan na ngayon yung pagtanggal. Isin ko yung mga attachment na iba. Okay, storbo yung pipe na to, ha. Maraming tatanggalin. By the way, disconnect ko na yung yung battery. Para siguradong hindi mag-short circuit. Belt, drive belt. Wow, kaya maraming naalis pala. So magtanggal ako ng gulong. Okay, dumikit na lang pala. So tanggalin ko yung gulong para magkaroon ako ng access dun sa dito sa kanyang tensioner sa likod dito. Okay, tanggalin na yung cover dito. So ito yung kanyang tensioner. Ito yun. So pag inata ko to pababa, luluwag ang belt, pwede mo siyang lagyan ng pin doon dito sa dulo dito. May butas doon na pwede mong isuksok yung, kung may allen key ka, ipasok mo dito ganyan para mag-lock siya, para pagbalik muli ng belt hindi ka mahirapan. So okay, iluwagan ko na yung tensioner ngayon. Okay, luwagan ko na yung belt. May 14mm dito. Kung mapapansin nyo, pag diniin ko, luluwag yan. Then,
Kukuha ako ng isang Allen key. Okay, pwede ko siyang i-insert dito. Oops, medyo kapos. Teka lang, hanap ako ng iba. Okay, take 2. So meron dito akong 10mm bolt. Ito, pwede na to. Basta dadaan siya. Oh no, hirap. Yan, pasok ko siya doon. Ito, nakalak na siya. So pwede ko na ngayon siyang bitawan. Okay, para madaling magtanggal ng belt. Okay, so ngayon matatanggal ko na ngayon yung kanyang alternator belt. Oh sorry, alternator assembly. So okay, alisin ko na ngayon yung alternator. Masama yung thread. So pwede na ngayong ilabas yung alternator. Okay, so tanggalin ko na itong shroud. So, iangat ko na ngayon yung upper part ng shroud, heat shroud. So, ito na ngayon yung actual na catalytic converter na luma. Okay. So, tanggalin ko na yung mga ibang bracket sa baba. Okay, so aalisin to. Yung mga to, yung dalawang bolt dito. At saka aalisin yung cover na to para makita yung ibang tornilyo sa bracket ng ng exhaust. Okay, so bilog siya. God. Ayaw na. Bilog yung kanyang bolt. Problema. Alright. Tanggal. So ito ngayon ang sakit sa ulo. Try ko siyang ipitan ng vice grip o locking flyer.
Okay. Buti na lang sumunod. Wag. Yun. Sumunod din. Okay, so alisin ngayon ito. Okay. Tanggalin ko na ngayon yung dalawang bolt sa baba. Kahit yung dalawang ito. Okay, tanggal. Yung exhaust manifold naman. So lubricate ko sila ng penetrating oil. Okay. So, pero bago ko siya tanggalin, i-check ko muna yung bago kung parehas. Okay. Parehas naman yung kanyang mga bolt. Yung position ng mga bolts niya. Okay, tanggalin ko na ngayon. Sana hindi malustrad yung cylinder head. Okay, good. At subukan ang luwagan ng ratchet para mapabilis. Good. Okay, sumama yung stud. So, hopefully hindi loose thread yung loob. Okay. Okay. So far so good. Try ko ngayong iangat. Yun. Lalabas na. Okay, buti na lang hindi storbo yung pipe. Okay. Alright. Medyo puzzle. So ito na yung luma at saka yung bago. Yung sinasabi ko sa inyo yung upstream kanina na O2 sensor, ito yun. Upstream kasi nasa taas siya. So before siya ng catalytic converter. Ito namang downstream is after siya ng catalytic converter. Ito yun. So ito yung parang ito yung nagbigay ng signal sa computer kung lean or rich ang kanyang injection
ng gasolina. So ito yung nagsasabi sa computer para magdagdag or magbawas. And then ito naman yung trabaho nito is confirmation kung talaga bang yung lumabas na exhaust ay safe o lean or masyadong rich. So ito rin magsasabi siya ng confirmation. Okay. So ito ngayon yung bago. Makita mo meron siya itong plug. Aalisin ko yan mamaya. Then ita-transfer ko itong mga ano na to, oxygen sensor. Pangtanggal dito. Sana maluwag sila. Okay, yun. Ito ah. Wow. Itong isa na to. Ayan. Lagyan ko siya na oil penetrant para medyo hindi mahirap tanggalin. Okay. Sa kabila naman. So kapag nagkakabit ako ng sensor, nilalagyan ko ng konting anti-seize na anti-seize na grasa. Konti lang sa thread ko nilalagay. Ito. Hindi ko nilalagay dun sa, iniwasan kong malagyan yung matakpan yung butas nung okay. Para hindi lang sila mag-stuck. Para pag magtanggal ka ulit, madali. Okay. Ibalik mo na ngayon yung oxygen sensor sa taas, upstream sensor, kabit. Na check. Okay, sadyahan lang. Right. Okay na. So, ito yung yun yung luma. Yeah, compare sa bago. Yan ang itsura ng bago. Yan. Ito yung luma, medyo na, yung sunog na. Okay. So, okay. Kabit ko na ngayon yung bago. Check ko muna yung gasket. So, yung cylinder head na thread nya. So, okay naman.
bago. Hopefully yung butas niya tapat. Uy, swerte. Minsan nagkakaroon ng problema sa stud Okay, check ko lang sa ilalim kung match. Right, so pwede na. Pwede naman sa baba. Kung na yung mga bolts at saka nuts. Mabuti na lamang at hindi na-loose thread yung cylinder head habang nagkakabit. Habang nagtatanggal. Usually kasi kapag sumama yung stud, pagtanggal po sumasama yung thread galing sa kanyang cylinder head. So hindi ako ganong mahirapan magkabit. Higpitan ko na ngayon yung exhaust manifold. Okay, good. Ayos naman ang higpit. Ngayon, ikabit ko na ngayon yung pinaka heat shroud nya. Right. So ipitan ko muna. Okay, yep. Dan kabit ko yung kita mabuti. Kabit ko na ngayon yung alternator. So unahin ko siya rito sa taas. Okay, so kabit ko na ngayon yung wiring. Medyo ginabi, gumagabi na. Naubos ang oras ko sa paghahanap ng mga tornilyo sa sa mahirap talaga pag conversion Hindi original kasi yung catalytic na nabili. Kaya naghanap pa ako ng mga ibang mga bolts na hindi eksakto sa sa dati. Okay, so malapit na, belt na lang.
Okay. Alright. Okay, yung groove. Nakashoot naman sa groove yung belt. Okay, i-release ko na ngayon. Okay, so ito yun. Itong bolt na to. Idiin pababa. And then tanggalin ko itong nilagay kong bolt kanina. Okay, tsaka ko siya i-release. Okay, mapasin nyo, humatak siya. So, ganun lang siya kasimple. Alright, connect ko ulit yung mga oxygen sensor. Okay. Ko yung battery, then may try na ulit panda rin. Okay, so alisin na yung mga kalat. And then paanda rin ko. Start na. Check, painitin ko lang tapos check ko na uli yung performance ng catalytic converter. Okay, yan yung reading kapag yung catalytic na bago na ikabit na. So halos hindi na siya kaparehas nung dati na yung fluctuation na kapareho nung bank 1 sensor 1. So meron siyang konting fluctuation pero halos mahaba yung kanyang diretso na reading. Okay, so yan na yung bagong catalytic converter. Okay. Okay. So yan, halos diretso yung kanyang reading. Diyan na sinasabi ko yan. Then mag-fluctuate pero meron pa rin siyang straight na reading. Okay, nice. Nagpapangsyon ng maayos yung kanyang catalytic converter. That's good.